Ano ba? Ma'am, nagdilinis lang po ako dito kasi po tapos na po ako doon. No? Tapos ako maglinis sa CR, ng kusina, ng garden sa likod, pati yung grotto. Okay. Dito naman po sa sala. Bulag ka ba? Hindi po. Ganun naman pala. Malaki naman ako, di ba? Nakikita mo nandito ako nagtatrabaho. Opo, ma'am. Bakit ngayon ka pumunta dito? Para po ma'am, matapos na po yung paglilinis ko sa buong bahay po. Para makapahinga naman na po ako pagtapos. Alam mo, ang dami mong dahilan eh. Sana inuna mo yung ibang gawain kung saan wala ako. Kakaupo ka lang, di ba? Ma'am, tapos na po ako eh. Bakit po kaya doon muna po kayo sa office niyo? Nalinis ko naman na po yan. Para malinis ako na po tong sala. Wow, ako pa inutusan mo na amo mo. Ang kapal naman ng mukha mo, Arian. Ano? Feeling ka ba amo dito? Ha? Dapat akong sumunod sa'yo? Baka nakakalimutan mo. Ako yung nagpapasahod sa'yo dito. Ako yung nagpapakain sa'yo. Opo, ma'am. Pero kasi 'di ba po sabi niyo, gusto niyo malinis buong bahay niyo. Dito na po yung linisin ko sa sala. Ayun na nga, sinabi ko. Pero hindi ko sinabi kung nasaan ako, dun ka maglilinis. Alam mo, ang kitid ang utak mo. Sa bagay, elementary lang yung natapos mo, di ba? Opo, Kaya, ma'am. medyo mahina yung takbo ng utak mo, ng pag-iisip mo. Di ko nga alam eh. Bakit si mama pa yung naghanap na magiging katulong namin na katulad mo. Pasensya na po, ma'am. Puro na ng pasensya. Dapat nga malaki yung utang na loob mo sa amin. Sa akin, lalo na sa akin. Kasi tinanggap kita kahit gigil na gigil ako at inis na inis ako. Sa araw-araw nakikita kita kasi puro palpak yung trabaho mo. Tapos ngayon, dudumihan mo ko? Ha? Aalikabukan mo ko? Hindi naman po, ma'am. Para nga po hindi dumikit sa inyo yung mga alikabok, naglilinis na po ako Ah, ganun? Gusto mo ikaw linisan ko, ha? Ma'am! Ano? Anong mararamdaman mo? Sige. Ma'am! Ano? Mangangati ka? Ay, sa bagay, hindi ka mangangati. Kasi sanay naman yung balat mo sa mga alikabok. Kasi taga-squatter ka. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Umalis ka sa harap ko. Umalis ka! Maglilinis pa po ako Tumahimik ka! Nakita mo nagtatrabaho ko! Sige po, ma'am. Oh! Ma'am! Diba? Matakaw ka? Ha? Bakit dalawa na lang yung natira nito? Ma'am, hindi na po ako nakapagpaalam sa inyo nung nakaraan. Pinaluto po ako ni Ma'am Gina. Pinaluto tapos. Kinain po niya. Arya naman, hindi ako tanga. Hindi ako naniniwala na yung iba nito naubos agad ni Mama. Ano? Pero binigyan niya po ako kasi di pa po ako din nakain Ayun na nga. Sinasabi ko na, patay gutom ka. Alam mo ba, ang mahal-mahal nitong ulam na to? Alam mo, kahit isa nito, hindi mo afford eh. Alam mo kung bakit? Kasi maliit lang yung sweldo mo. At yung sweldo mo, pinapadala mo agad sa mga patay gutom mong kapamilya. Ma'am, grabe naman po kayong magsalita. Huwag niyo naman po dama yung pamilya ko kasi nananahimik po sila dun sa probinsya. Pwede po ba ako na lang? Kung gusto niyo po, ma'am, ibawas niyo na lang po sa sweldo ko yung kahit ilang sweldo po yung bawasan niyo. Para lang po palitan yung isang sausage na nakain ko. Ganon. Ano pa ibabawas? Kung kulang nga yung sahod mo. Alam mo, nagigigil na talaga ako sa'yo. Konting-konti na lang eh. Masasaktan na kita. Tingnan mo, humanap ka ng butas para magalit ako sa'yo. Mawawalan ka ng trabaho. Ma'am, huwag naman pong ganun. Mahalaga po sa akin yung trabaho ko kasi binubuhay po akong pamilya Binubuhay mo yung pamilya mo. Sila po, umaasa po kasi sila sa akin. Umaasa sila sa'yo. Okay. Yun. Yun dapat yung tandaan mo. Na bawal ka magkamali dito sa bahay na to. Kasi, kapag nagkamali ka, wala ka na mapapalamon sa pamilya mo. At ito, ha? Oh, yan. Matakaw ka, di ba? Kainin mo yan lahat ang hilaw! Opo, ma'am. Huwag mo naggagalawin ulit lahat ng pagkain ko. Dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin! O bakit mo yung kinakain? Ma'am, sabi niyo po kainin ko po ng hilaw. Bobo ka naman pala talaga! Wala kang utak! Hirap naman ba sa inyo, ma'am? Arian, huwag mo kainin yung hilaw pa. Ma'am, magagalit po si Ma'am Eden. Sabi niya kainin ko daw po
Dahil patay gutom naman po ako. Pasensya ka na sa anak ko. Kahit ako, hindi ko maintindihan ng ugali niyan. Hindi ko maintindihan ng pag-iisip ng batang yan. Eh, ma'am, di ba po, ikaw naman ang paluto nito. Huwag mo nang isipin kung ano man yung sinabi niya. Ayan, alam mo, minsan naiisip ko yung sitwasyon mo dito. Sa tagal mo na naglingkod dito sa akin, talagang halos anak na yung turing ko sa'yo. Okay ka lang ba? Kaya mo pa ba dito? Okay lang po, ma'am. Hindi naman po pwedeng sumuko eh. Kasi po umaasa sa akin yung buong pamilya ko. Hindi pa ako magreklamo. Titiisin ko po lahat. Kasi mahalaga sa akin yung sweldo ko eh. Gusto mo bang tulungan kita na umalwan ka? Ibibigay mo po ako sa ibang amo? Hindi. Tutulungan kita kung paano umalis dito sa trabahong kasambahay. Isa naman po. Tutulungan kita. Daling kita sa kumpanya ko. Eh, ma'am, hindi naman po ako nakapag-aral. Elementary nga lang po yung inabot ko. Maliit lang po yung utak ko. Kaya ko po ba yun? Alam mo, Arian, wala kang kakampi kundi sarili mo. Kailangan sa isang bagay, bago ka mag-isip, kailangan tatagan mo yung kalooban mo at saka yung isip mo. Huwag mong ibagsak yung sarili mo na sasabihin mong hindi mo kaya. Ang lahat ng bagay mapapag-aralan, patuturuan kita. Pag nandoon ka na, gagawin kitang assistant doon. Assistant po. Hindi na po ako maglilinis. Hindi na po ako maglilinis ng CR, buong bahay, ng bubong. Hindi na. At saka ang sahod doon, mas malaki. Mas matutulungan mo yung mga kapatid mo, yung pamilya mo. Talaga po, malaki po yung sahod. Sige po, ma'am. Kakayanin ko po maging, ano po tawag doon? Assistant? Maging assistant nyo. Malaking bagay din po sa akin yung pag-increase ko ng sahod eh. Pero ma'am, paano po si Miss Eden? Eh, wala naman pong alam sa mga gawain bahay yun. Wala na po siyang kasambahay dito. Tapos paano po pag nasa office? Kasi di ba po, doon din naman po siya. Si Eden, sa tingin ko, malaki na. Kaya na niya yung sarili niya. Sa office, di ba sabi ko sa'yo, paalalayan kita. Basta, pag nandoon ka na, syempre, lahat ng tuturo, kailangan mong aralin, kailangan mong tandaan, para malaman mo lahat. At saka si Ma'am Eden, pabayaan mo na siya. Ako nang bahala dun sa anak ko. Sige po, ma'am. Maraming salamat po ah. Walang hiyaw ka! Alang babae ka! Ha? Ha? Ma'am! Bakit po ba? Ano bang ginawa ko? Huwag ka magmaang-maangan. Narinig ko lahat ng pinag-usapan niyo ni Mapa. Ano? Ha? Bibigyan kang trabaho? Tutulungan ka? Ang kapal naman ang mukha mo. Pati nanay ko. Kukunin mo yung loob? Para ano? Palitan ako na anak niya? Eh, ma'am, siya naman po nag-offer nun. Hindi naman po ako yung nagpilit. Hindi naman mangyayari yun. Kung hindi ka pa awa, hindi ka pa victim. Ano ikaw, ha? Sumusobra ka na talaga. Sinabi ko, di ba? Kapag nagkamali ka pa, tatanggalin kita sa trabaho! Ha? Ano? Ano? Basta ano ba? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Hindi ba obvious? Sinasaktan ko siya. Kasi inaagaw ka niya sa akin. Tapos bibigyan mo pa ng trabaho dun sa company? Ma! Ako! Gumagapang ako para makuha ko yung posisyon na gusto ko sa company natin. Pero ayaw mong ibigay tapos yan? Wala kang hirap-hirap? Bibigyan mo ng trabaho? Kaya ako tutulungan yung tao. Ha? Kasi hirap na ng pakikisama sa'yo dito. Ang tagal niya nang naglingkod sa akin, Eden. Alam mo yung tawag sa kanya, oportunista. Lahat gusto niyang angkinin. Sige, bigyan mo ng trabaho yan. Aangkinin niya, pati yung company na pinaghirapan mo at pinaghirapan ko. Ano yung dadahilan mo sa akin? Na hindi kita tulungan sa kumpanya? Alam mo kung bakit? Ha? Kung bakit hanggang ngayon nandoon ka pa rin sa posisyon mo? Yang ugali mong yan! Yan ang hindi mo mabago! Yung sobrang taas ng lipad mo. Bigyan mo muna ako ng katunayan na karapat dapat kitang ilagay sa mataas na posisyon bago mo ko questionin. Malam mo sa ginawa mo, ha? Sinusumpa kita, hindi na kita nanay. At gusto mo ng patunay? Sige! Aalis ako sa bahay na to. At sisiguraduhin ko sa pagbalik ko, mas mayaman ako kaysa sa'yo. At ikaw, masaya ka na sa nangyari sa amin ng nanay ko? Ha? Tagumpay na lahat ang plano mo? Sige, magsaya ka hanggat gusto mo. Dahil babalikan kita. Eden! Ma'am, pasensya na po.
Nag-away pa kayo ng anak niyo dahil sa akin. Wala kang dapat ikabahala. Pabayaan mo siya na matuto siya sa buhay niya. Aalis na muna ako, ha? Basta't yung usapan natin, bukas pupunta ka ng opisina. Gawin mo na ngayon yung dapat gawin, okay? Sige po, ma'am. Sige. Aling Bebang, mais! Aling Bebang! Oy, oy, mais! Oh, bili na kayo. Masarap yan, masarap yan. Saglit. Bilhin nyo na para maubos na ito, makauwi na ako. Yung mukhang yan. Eh, ito yung anak ni Ma'am Gina, di ba? Oo nga. Yung mayaman. Oh, bakit? Oh, magtitinda ka na lang ng mais ngayon? May problema ba? Asa na yun napunta yung yabang mo? Di ba mayabang to? Masama ugali nito eh. Kawawa naman. Ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka? Kinarma ka na, ha? Sa kasamaan na ugali mo. Naku po, kung ganyan ka sa ugali mo, wala pa rin bibili sa'yo ng mais. Yabang kasi. Alam nyo, kung wala kayong ibang magawa, wag ako. Hindi ko kayo kawalan. Marami akong customer. Oh, Kung hindi kita kayo mo na. bibili. Kita mo na. Baba na nga ng antas sa buhay, mayabang pa rin. Alam mo, inaaksayo nyo yung panahon ko. Inook sa'yo, walang bibili sa'yo. Kinarma ka na, masama ugali mo. Sa'yo na yung mais mo, hindi kami bibili. Yabang. Kayo din mayabang. Kano yung kagupuhan kayo? Aling Bebang, andito yung mais! Bili na! Gali. Ma, talaga ba? Ilang taon na yung nakakaraan pero hindi mo pa rin ako hinanap. Hinayaan mo ko, hindi mo ako sinuyo nung panahong umalis ako sa bahay. Ano to? Pagpaparusa talaga yung ginawa mo sa akin? Pinagtatawanan ako ng maraming tao nang dahil sa nangyari sa akin. Teka lang. Nasaan yung mama ko? Bakit ikaw nakaupo dyan? Eh, sa akin na pinagkatabala ng mami mo, ng company niya. Actually, papunta ka pa lang dito sa office. Nakikita ka na ng mama mo sa CCTV. Nakamonitor ka. Siya na mag-explain sa'yo ng lahat. Antayin mo na lang. Oh, ayan na pala ang mama mo. Ano to? Bakit siya na yung nakaupo dito? Deserve niya. Anong deserve? Ako ang mas deserving. Anak mo ko? Ang pinaupo mo, itong hampas lupa dati? Itong mahirap na katulong? Bakit? Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Lahat naman binuhos ko dito sa company dati. Binuhos ba? Talaga? Kung binuhos mo, siguro mataas na yung posisyon mo. Kung binuhos mo, siguro ikaw nga nakaupo dyan. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Puro ego pinaiiral mo! Bakit? Hindi kagaya ni Arian, ha? Kung anong ibinilin ko, ginagawa niya. Napakadaling matuto. Eh bakit? Lahat ng pinaghirapan ko, hindi yun sapat para sa'yo? Ma, anak mo ko. Tingnan mo ko. Ano nangyari sa akin? Lahat ng tao nakakakita sa akin. Kinukutsa ako. Pinagtatawanan. Natitiis mo yun? Yan ang resulta ng katigasan ng kukote mo. Naintindihan mo yun, di ba? O ano? Ano yung sinasabi mo sa akin na magpapatunayan mo? Sino may sabi sa'yo na magtinda ka niyan? Sino may sabi sa'yo? Di ba ikaw lang, desisyon mo yan. Tapos ngayon isisisi mo sa akin? Ano ikaw? Masaya ka na sa nangyari sa amin? Alam mo, hindi ako masaya sa nangyari sa'yo. Pero lahat ng nangyayari sa'yo, ikaw may gawa eh. Anong hindi ko masasabing hindi ka masaya? Eto nga oh, nakuha mo na lahat. Kung ano ako ngayon, kung asan ako ngayon. Dahil pinaghirapan ko yun, Eden. Hindi gaya mo. Ang tagal mo nang nawala, pero ayan ka pa rin. Hindi ka nagbabago. Ang sama pa rin ng ugali mo. Pinaghirapan mong planuhin para maagaw sa akin ang lahat. Alam mo, kitid-kitid ng utak mo eh. Sana magbago ka na. Kasi, ikaw ang kawawa sa huli. Huwag na natin pahabain to, Eden. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kung totoong nagbago ka na o magbabago ka na, bumalik ka rito. Tatanggapin kita. Pero ma, hindi mo pa rin ako susuyuin. Sige. Ano ba yung anak mo, Miss Gina? Ang taas-taas pa rin ng ego. Sana sa pag-alis niya ngayon, sa susunod na pagbalik niya, nagbago na talaga siya. Alam mo, magulang pa rin ako. Hindi ako mananawang mag-antay ng pagbabago niya.